Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Mananagot kayo dito dahil pagtatraidor talaga to sa bayan. Ang dami na nagpapaliwanag ng mga magagaling na abogado, even ang ating kaibigan na si Sas na nag-aral ng international relations ay may mga nakitang mga loopholes, na nilabag mismo ng gobyerno ng Pilipinas. At ang mga pulis ay si Torre, lalo na si Torre, ay nilabag mismo nila hindi lang batas ng Pilipinas, kundi mismo ang rules din ng ICC. Dahil nga hindi nila dinala ang sa tamang proseso, iniharap sa ating local court ang ating Pangulong Duterte, 'di ba? O yung tinatawag na judicial authority or like sa Korte Suprema, pinaliwanag na rin ni spokesman nung tayo nagpuyat ng almost 11 hours. Salamat kasi hindi kayo bumibitaw. Maraming salamat, Iloilo, Davao, Cebu, Butuan, all over the Philippines na po. And all over the world actually, ang nag-gather para ipakita yung suporta kay Pangulong Duterte. Pero gusto ko lang unahin sa ating topic na ito, yung kagaguhan nitong DILG Secretary na si John Vic Remulla na crush ni Lisa Tanas, na nag-aaya na pagka-presidente dahil talagang ang pangarap nila nakawin ang pera ninyo, talaga kayong pahirapan. So,
Nakarating si Pangulong Duterte hindi sa the Netherlands, hindi nakasama yung nurse, hindi nakasama yung abogado dahil unang dahilan ay walang visa. Mamaya tatalakayin natin kung ano dapat ang remedyo na ginawa ng gobyerno natin. Kaso wala ng gobyerno na tayo. So ngayon, ang Pangulo, sabi nga natin, hindi convicted ang Pangulo. At number one, lahat, actually, na hindi na tayo kasapi sa ICC. Nakita nyo, nagbabaston si Pangulong Duterte. Diba? Ano dapat ang ginawa ng gobyerno ng bangag? Pero bangag nga, ano pa expect natin, mga kababayan? Nakipag-ugnayan dapat sa DFA, sa gobyerno, country to country, sa gobyerno ng Netherlands. Kasi paparinig ko sa inyo, ang kabubuhan, ang kasamaan nitong Remilla na to, na demonyo at patawa-tawa pa. Pakinggan niyo muna. Ulitin natin. Tinanong siya kung ang mga nurse at yung mga kasama ni Pangulong Duterte. Personnel, babalik na rin po ba yun? Wala silang visa. Walang visa. So, kasi nga biglaan we couldn't apply for anything Okay. So they were allowed to board but not to disembark. Oh, so only in the plane, Only in tama? the plane. Personnel, babalik na rin po ba yun? Wala silang visa. Walang mga visa. Okay, mga kabayan, nakita ninyo? Taong gobyerno nyo yan. Pinagtatawanan ang nurse at ang abogado ni Pangulong Duterte. Biglaan, paano sila makaka-acquire ng visa dahil kinidnap nyo, mga putang ina ninyo. Sige nga, hindi ba magagalit? Hindi pa ba kayo gising? Kayong mga pulis at sundalo, tama ba yan? Former President of the Philippines, ano dapat ang ginawa nila, mga kababayan? Ano dapat ang proseso na ginawa nila? Sabi ko nga, makipag-ugnayan sa Netherlands sa DFA. Ngayon, mga kababayan, ang pwede sana nilang ginawa ay yung tinatawag na diplomatic request para bigyan ng medical visa o humanitarian visa ang nurse, wala naman kasama si Pangulong Duterte na doktor, nurse. Napakadali lang yon kung makatao itong gobyernong putang inang mga adik na ito. Proseso yan. Hindi lang yan dahil si Duterte siya, kahit anong bansa, kapag ginawa nyo yan, pag may mga ganyang klase, DFA 2, yung kanilang foreign affairs ng Netherlands, embahada. At ang embahada, bakit ba tayo may mga embahada, di ba? Sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng bansa, para tulungan ang mga OFW, ang mga Pilipino kapag meron silang mga kailangan na mga passport, yung mga ganitong klaseng mga dokumento. Pero bakit pinagtatawanan ng gobyerno? Wala silang visa eh. Hindi ka pa namatay, buha ka ng ina ka. Yan ba matino? Hindi pa ba kayo gising? May proseso. Kahit kriminal, kahit convicted, may proseso. Pangbangag, pang-mafia ang ginawa kay Pangulong Duterte. Nakatandyo na kung gaano sila walang hiya. Ano dapat ang ginawa? Dahil, napakadali lang naman yan online. Dapat mismo ang gobyerno, ang DFA, ang mag-process dahil alam nila on the way na, I don't know, sa Inday Sara dahil, lahat, biglaan kidnap. Yung mga medical documents ni Pangulong Duterte, i-forward lang yan sa DFA. O on the way na sila, yung nurses niya, at mismo yung abogado niya, dahil i-represent siya. Napakadali lang yun. Ganun lang kabilis yun. Isang snap lang yun, mabibigyan ng humanitarian visa or reasonable visa, whatever you call that kind of visa. Reasonable visa para ibigay sa nurse o sa doktor na kasama niya at sa abogado. Pinabayaan nila, mga kababayan, ang Pangulong Duterte na mag-isa doon. Ang lamig-lamig dyan sa Netherlands. Nakita nyo yung ating mga kababayan, naka-double coat sila. Ang Pangulong Duterte naka-plain t-shirt lang. Gusto nilang patayin ng Pangulo. Not gurgur na directly, but gugurguro nila sa sakit. Pwedeng magka-pneumonia ang Pangulo. Ako nga hanggang ngayon. Galing ako sa Europa, doble-doble na ang ko. Meron pa akong warmer and everything.
Hindi ko kinaya. Ang Pangulo mag-80 anyos na. Ganito kademonyo ang bangag niyong gobyerno. Patawa-tawa pa ang hayop na Rimulya kasi pinlano nilang kidnapin ang Pangulo. Ang Pangulong Duterte. Yan ang totoo, mga kababayan. Pinlano nila, kaya mismo yung eroplanong sumundo kay Pangulong Duterte ay sa kanila. Pinagkanulo nila ang Pangulo. Yan ang totoo. Napakadali lang gawin yan. Now, ano ngayon? Tatanga. Another thing, mga kababayan, dahil dito ay viral, lahat tayo, nakikita mo talagang ang daming nagmamahal kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng putang inang Marcos government? Alam niyo ba na nag-release sila? Okay, by the way, basahin ko lang muna dito. Itong official statement ni Medjaldea. Lawyer ni Pangulo. I am Salvador Medjaldea, one of the counsel of former President Duterte. The 79-year-old former president has been forcibly pinuwersa, or another term is kinidnap, in-extract, dinukot, forcibly taken outside the Philippines, a sovereign nation with a fully functioning government and judicial system. He has not consented to be taken outside the Philippines as his counsel, as the ICC, to ensure the safety of the 79-year-old former president and access to him on immediate hospital confinement and other medical attention as provided under our Constitution and international laws. Nakita ng ating mga kababayan na mag-isa lang yung Pangulo, ganito harap-harapan, nakita ng buong mundo kung paano maging kidnapper si Lisa Marcos at si Marcos Jr. sa pakikipagsabuatan kay Torre. Si Lisa Marcos ay isang kidnapper. Ulitin ko, bakit kidnapper? Nagpag-kidnap ng 2 bata sa Turkey at haharapin niya lahat yan. Sa darating na panahon, sa tamang panahon, haharapin lahat ng buwakan ng inang yan at magbabayad kayo sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan, sabi pa niya ni Mr. E.S. Medjaldea, I do not have a valid visa to enter the Netherlands and require the assistance of the Philippine Embassy as well as the ICC, so I can fulfill my duty as one of his counsel to protect his rights. His accompanying personal nurse and aide have likewise no valid visa, for which are requesting issuance thereof with assistance of the Philippine Embassy. Ito dapat, and I hope, dahil kararating lang, ito dapat right away, anong oras, although gabi na dyan, no, sa Netherlands. Dapat first hour in the morning, mamaya pagising nyo dyan sa Netherlands, ma-issuean ng visa yung nurse. Hindi ko alam kung ibinalik pa sila, may update. Wala akong update eh. Kung naibalik, mag-comment kayo dyan kung nasaan yung mga nurse. Baka ibinalik nila kasi sa patawa-tawa ni John Vic. Here, ganito ka-demonyo to. Mga kababayan, gusto ko lang ito yung pagbaba, ito yung ating mga kababayan. I-play lang natin yung yung mga Pilipino na sumalubong sa kanya, kay Pangulong Duterte. That's good. All right. Ito ang in-interview nating kababayan. Yan din ba ang sigaw nila? So please send him back to the Philippines. Dali. From the start. Bakit po ba? Malaman po bakit ka nandito. In English po. We are so sad that they bring our president here because he doesn't deserve this. He doesn't deserve to be in jail. He's the best president in the Philippines. Yes. And how do you feel seeing him going to jail? We are so sad. We don't want him to be here, to be in jail. We don't want that. So please.
Alright. Tapos na. Yun, mga kababayan. Yeah. May mga nababasa ako, nabigyan daw ng visa. Nabigyan, I don't know, we have to verify that. Wala pang update kasi bago ako nag-vlog, wala tayong update. Okay. Ito pala yun. Yung kaninang pinlay. Okay. Nakita na. Yeah, that's good. Okay. Remove natin. Okay, remove. Remove, please. So ngayon, mga kababayan, well, meron na? Okay, good. Okay. Kagabi, kailan ba yun? Kahapon, nag-usap kami ni Spoke Sari, na, nagbibigay siya ng positive message na talagang kung susundin, even yung rules ng ICC, ay makakauwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya huwag kayong tumigil. Yung mga nangyayaring ito, hindi ito, kumbaga, hindi lang ito nangyari dahil, mapunta lang sa kawalan. May mensahe ito lahat sa inyo. Dahil kayong mga pulis, harap-harapang nilabag nyo ang karapatan ng Pangulong Duterte. Pinakita nyo na sumusunod talaga kayo kay Lisa Kidnapper, kay Torre Kidnapper. Lahat tong mga to na ginagawa ninyo, tignan nyo, kinidnap nyo ang Pangulo. Pero bago natin i-play ang ginawa nila kay may message si Pangulong Duterte nung siya ay nasa airplane. Pakita natin ito. Alright? I know, not the one, I think. Yeah, that one. Okay, tingnan natin. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa gate. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement, ating military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Nakita niyo mga palangga. Actually nakakalungkot talaga yung message si Pangulong Duterte. Sinalo niya lahat sa kabila ng pagbigay, pagbigay sa inyo, mga kapulisan. Dahil ginawa lang ni Pangulong Duterte na patahimikin ang kaguluhan sa Pilipinas dahil mga anak ninyo, mga apo ninyo, ginugurgor ng mga walang hiya. Dahil nagbabiral nga at pinag-uusapan ng buong mundo, nagbigay ng direktiba ang mga hinayupak, okay? Ang Malacanang.
Imagine nyo, ito, okay? Mga kababayan, ito ha, nagbigay ng direktiba right there and then, ang Philippine National Police na pinagbawalan ang lahat ng kapulisan na mag-post, mag-comment, mag-like sa national issue daw. Pero pinagbawalan nila na mag-post, mag-like, magbigay ng sentimiento, ang mga pulis, lahat kayo, walang exemption. Tignan mo ito. Ito, I believe nakita nyo ng iba sa inyo. Nakita nyo na yan, di ba? Babasahin na lang natin. Ano nakalagay sa memo nila? Okay? Reference, okay, to memorandum, reference memorandum from this office dated March 11 with subject, okay? Ano to? PRO, teka, masyadong ano lang. With subject and labo. Ito pala sabi niya. Ito, number 2. This pertains to the memorandum regarding the reiteration on the guidelines. Yes. In posting of contents on social media. Nire-reiterate nila, pinipilit nila na pagbawalan kayong lahat ng mga pulis, yan ang kalayaan ninyo. Pinapatay yung kalayaan ninyo, sumusunod pa rin kayo? Martial na nga, sabi ng mga kababayan natin. Number 3, in this regard, ito, reference memorandum from the office dated March 11, 2025 with subject reiteration of PRO2 implant to PNPMC2 number guidelines in posting of contents on social media. Pinipigilan kayo pa na, wag i-post si Pangulo Duterte, wag makialam sa issue ng gobyerno. Imagine nyo, sabi ni Gina Cabosas, impeach. Bangag. Hindi impeach, lumabas kayo. Mag-people power kayo, kayong mga talagang dapat, yung mga pulis, manindigan kayo, sinusuppress ang kalayaan ninyo. Diba? Inciting to whatever ba yan? Hindi. Kayo, pinigilan kayo, sabi in this regard, you are once again directed to remind, once again, kasi paulit-ulit sila, binibigyan ng direktiba, to remind your personnel, excuse me, to refrain from sharing, commenting on national issues, and direct to the following named personnel to explain in writing for violating the said policy. Tignan mo, sino mga pinatawag? Si Patrolman Steve Palunday, Patrolman Alvea Cambay, medyo malabo lang, PMSG Shermay Dagiyag, Patrolman Alexander Andal, Patrolman John Paul Casbillo. Saan yan? Office Unit, taga Isabela, taga Santiago, dalawang taga Santiago, RMFB2, NVPPO, I don't know kung saan yan. But anyway, pinagpapaliwanag, ang message nga dito sa nag-send sa atin, sana po ay umabot ito sa social media dahil gusto din namin, galing sa pulis, dahil gusto po namin marinig ng iba ang boses namin. Sadyang nakakatakot lang po kasi trabaho namin ang nakataya. Maraming salamat po at makakaasa po kayo sa buong suporta namin. Lalo kaming may maliliit na ranggo sa hanay. No! Mag-speak up kayo. Wag yung hayaan. I-suppress kayo. Tingnan mo mga palangga, ito yung mga in-screenshot. Ayan yung mga pulis na nag-post. Dahil ang sabi na, sinishare nila yung we stand with PRRD, solid PRRD. Personal nila yun. Yun yung nararamdaman nila na yung dati nilang commander-in-chief. Ayan mga kababayan. Yan yung mga pangalan, yan, papeles yan na naka-attach doon sa memorandum nila. Papers yan, yung mga post ng ating mga pulis. Manindigan kayo. May isa daw na bumitaw sa pagkaswat. Hindi lang yun, lahat ng departamento. Although dalawa pa lang, halos lahat siguro ng departamento. Although dalawa pa lang yung hawak natin dito na sinend sa atin, kasama na dito ang Civil Service Commission. Look at that. Binigyan din ng memo ang Civil Service Commission. Alright?
So, ano nakalagay dito, mga kababayan? Alright. May inano silang batas. Section 55, political activity. No officer or employee in the civil service, including members of the armed forces, shall engage directly or indirectly in any partisan political activity or take part in any election except to vote. Diba? Ano ba? Nag-rally ba ang mga pulis? Nagbigay lang sila ng sentimiento nila at nag-share lang sila ng kanilang support. Hindi naman sila nag-organize ng kung ano pa man. Pero kung kayo ay mga pulis na nakakarinig nito, kayo mga taong gobyerno, anong sabi dito nila? Oh, nothing herein provided shall be understood to prevent, sabi niya, any officer or employee from expressing his views on current political problems or issues or for mentioning the names of candidates for public office whom article pala to. So nakalagay dito nakalagay dito sa section 55 na pinakita nila dito sa letter nila sa Civil Service Commission. Okay? Alright. Mga kababayan, na nakasulat dito, nothing herein provided shall be understood to prevent any officer or employee from expressing his views on current political problems. Nakay dito na hindi nakasulat na binagbabawalan ang political views o yung sentimiento doon sa kasalukuyang problema sa politika or issues or from mentioning the names of candidates for public office whom he supports. So hindi bawal sa batas na sasabihin ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ng pulis, ng AFP, na sasabihin niya na sinusuportahan ko si Duterte. Pero ngayon, ang PNP, ang Lisa Canas Bangag Administration, ay nag-release ng memorandum sa lahat ng taong gobyerno para pigilan ang kanilang malayang pagpapahayag, malayang pag-express ng kanilang suporta na tinatayuan nila ang Pangulong Duterte dahil may utang na loob sila dahil dinoble ang kanilang sweldo, mga kababayan. Ano pa ginagawa ninyo? Lumabag kayo lahat sa batas. Lalo na yung mga pulis na nagkalo-kalo doon. Sinusunod nyo ang kidnapper nyong amo na si Torre. At si Lisa, kinidnap niya, nangidnap kayo. Mga duwag ang mga pulis, wala namang ni isa man lang sa inyo nagtanggol kay Duterte. Yung nag-iyak doon, dapat nung iniyak, yung iniyak nyo dyan, dapat nanindigan kayo. Dahil ang pag-iyak, lalo na yan ng mga sundalo na yan, sa ganyang klaseng sitwasyon, ay pagpapakita ng kahinaan. Pero kung nanindigan kayo at hindi kayo umiyak dyan, sinabi nyo sa inyo na okay, kung lahat kayo na nandoon, ay hindi ko na gustong nakikita ko sa inyo, Mr. Torreng animal na uling. Dahil ginagawa natin, hindi ako susunod sa'yo dahil kidnapping na ito. Kung ako pulis, hindi ako susunod dyan. Di bali nang magtanim ako ng kamote, mamulot ako ng basura or whatever, hindi lang ako susunod sa pangingidnap.